Nakakatakot noong panahon ni Duterte, yung tatay. Sige, gawin yung presidente yung anak. Babalik ang reign of terror sa ating bansa. Pagod na tayo sa pananakot. Sino nagsabi niyan? Si Father Robert Reyes. Father Robert Reyes, hindi naman siguro. Father Robert, kayo yung isa sa mga pari na maiingay sa lahat pagdating sa Duterte. Pero sa nakawan at sa ibang mga issue, wala. Basta may gawin ng Duterte, may gawin, wala. Lagi nyo nababanggit. Bakit? Takot na takot ba kayo? Parang maraming Pilipino, hindi naman yata eh. Hinahanap-hanap ka na maraming Pilipino eh na ang pamumuno ng Duterte. Kayo-kayo lang natatakot diyan, kayong mga demonyong demonyong nagtatago sa Katoliko. Tignan mo, ikaw, si Father Flavio, ibang mga obispo ninyo, kayo-kayo yung palaging hindi kaya involved kayo kasi involved kayo sa nakawan, sa flood control. Tingnan natin ha. Dati, ang pamumuno ng Duterte, magaling, maganda. Naging wake-up call sa madaming Pilipino. Ang galit sa kanya, ito, drug lord, mga related sa drugs. May negosyong illegal. May negosyong illegal. Ayan, tapos, mga sama-sama na yan, hold upper, kidnapper, mga mandarambong, ay mga yan, mamamatay tao, tapos corrupt, mga politikong corrupt. Saan ka doon, Father? Ayun lang kasi mga galit sa Duterte. Saan ka doon, Father Robert? Itong mga to hindi to nagpapaano eh, yung talagang pinapaligtas yung bawat sandali na hindi sila wala silang sasabihin sa Duterte or sa anak. Kasi gusto talaga nilang yung reputasyon ng tao talagang ma-destroy talaga lahat. Kahit alam ng mga Pilipino na na hindi magaling ang Duterte. Kaya kayo kung nagtataka kayo, pagbasihan nyo na lang kung ano yung naramdaman nyo at naranasan nyo nung namumuno ang tatay, ang Duterte. Doon na lang kayo bumase. Ganito lang yan eh. Sa 6 na taon, ang pamumuno talaga hindi perpekto. Hindi perpekto pamumuno ni Duterte. May ilang mga lapses, may ilang mga pero yun yung panahon na bumaba ang krimen. Natakot ang mga masasamang loob. Natakot ang mga hold-upper, natakot ang mga yung mga quick crime na tinatawag kasi nandun pa si Yorme nung time na yun. Kapag may nahuhuli si Yorme, pinapakita niya in public na ito, nagnakaw ito, na ito yung taong to, ito yung unang hold up sa matanda. Yung ganon, kaya lalong na doble ang takot ng mga tao kasi may Yorme tapos back up ang pa siya ni Duterte. Hindi perpekto ang pamumuno niya, talagang may tapos yung mga politikong corrupt, hindi muna sila nag-corrupt kasi mabigat at malinaw ang mensahe ng Pangulo. Malinaw. Kapag huli kita, tapos ka. 'Di ba? Tapos kapag mahuli kita, syempre ikaw magtatangka ka ba? Hindi. Kaya gutom sila ng mga panahon na 'yon. Dami nilang mga magnanakaw na politiko eh. Lahat 'yun. Gutom lahat 'yun. Pera, yung budget, yung mga tax natin, saan na pupunta? Sa mga pinagawang project ni Duterte. Yan diyan yung sa may airport diyan sa Pampanga. Oh, tapos yung pinagawa niyang tulay sa Cebu ba yon na pinakamahaba? Nalagpasan pa yung San Juanico Bridge. Tapos yung ilang mga flyover at yung tulay diyan sa yung magdudugtong sa dapat pala tinignan ko ulit eh. Tapos yung pagpapatuloy ng mga MRT niyan eh, yung MRT 7 sa kanya din yan. Oh. Ang dami. Nakikita ng tao. Nakikita ng tao yun eh. Ngayon lahat pinapasinungalingan nila. Ayan daw, nakakatakot daw, sabi ni Father Flavi, ni Father Reyes. Sige, gawin niyo pa presidente ang anak. Aba, oo naman. Tignan mo to si Father, ito pa yung nakadebate pa ni nakadebate pa ni ni Kaeli.
Ewan ko ba't walang ginagawa CBCP dyan, ano? Pakademonyo ng paring yan. Pareha sila ni Father Villanueva. Ewan ko ba't tahimik na ngayon yun eh. Ito lang kasi ang presidenteng lumaban sa mga kurap, lumaban sa mga oligarchs. Ito lang kasi ang lumaban sa mga NPA. Ito lang, itong presidente lang, na pwedeng gawin din ng anak niya. Oh, ito lang din ang lumaban sa droga. Kaya talagang ang lakas ng impact niya ngayon. Napakalakas. Biruin mo, kaya niyang pangalanan ng mga pinakamakapangyarihan dito sa Pilipinas. Kaya niya pangalanan, kaya niya singilid. Si Marcos, kaya ba yan? Hindi. Kaya kayo, kapag may mga nakikita kayong post, videos, against sa mga Duterte na ganito daw sila, huwag yung paniwalaan. Pagbasihan nyo na lang yung ano, yung pag may doubt kayo, automatic eh. Pansinin nyo yun. Kurap ba talaga sila? Mamatay tao ba talaga sila? Hindi. Lahat yun kasinungalingan para masira ang pangalan nila. Marami pa yan. Pag next year, madami pa yan. Talagang mag-ano pa sila ng mga videos na supporting evidence para kuno maibagsak ang Duterte. Pero hindi. Kapag makaramdam kayo ng doubt, totoo yun. Pag ano yun, pag balingan nyo ng pansin. Kasi hindi. Ako mismo nakaranas ako, magaganong ka. Nakaranas ako eh. Nung pamumuno nito, hindi naman siya ganyan eh. Oo, nagmumura siya. Oo, talagang mabigat yung kamay niya. Pero, ayun ang katangian ng isang leader talaga. No. Lahat, papasinungalingan nila yon. Tamos Trillanes. Di ba, siya lumalaban sa droga. Ang sinasabi ni Trillanes, tanga na, drug lord si Duterte. Tapos ang mga kasamahan niya pang drug lord daw, si Pulong, di ba? Paano paniniwalaan yun? Tangina napaka na ito ni Trillanes, napaka-inutil. Para masira lang ang pangalan ng tao. Siya nga halos niya ang Pilipinas para mawala ang droga. Tapos biglang sila pa ang drug lord. Kasama pa si Pulong, kasama pa yung iba, di ba? Kaya talaga kapag dating ng next year, 2027, ano pa yan? Magdo-double time pa yan sila. Dadami pa yan mga propaganda laban sa mga Duterte. Kasi kahit example, magtagumpay sila. Magtagumpay sila sa impeachment, ipagpalagay. Wala pa rin namang uupo sa mga sa iba. Posible tumakbo si Pulong or si Baste. Yan. Presidente agad, ipapanalo ng tao yan. Wala naman ang qualified sa mga politiko ngayon eh. Kundi sa mga kaalyado ng Duterte at ang Duterte ang pangalan mismo. Wala na. Sinong sila Teveros, yung mga congressman? Sino? Tignan mo ngayon. Papalit kahit natalo si Kiko Pangilinan. Hindi, yung Dole, natalo yun, di ba? Pati si Ben Horabalos, natalo. Nakabalik pa din. Posisyon. Binigyan ng posisyon ni Marcos. Ayan ba, mga qualification ng nating leader? Hindi. Dito na lang tayo sa Duterte at sa mga kaalyado nito. Doon na lang tayo. Kaya kung ano man ang paninira na maririnig ninyo at mababasa ninyo sa social media o kahit saan, pagdudahan nyo yun. Basta may doubt kayo, parang sobra naman to, parang hindi naman ata ganun. Basta may duda kayo na ganun, totoo yun. Kasi ang pagbasihan mo, yung naranasan mo mismo. Naranasan mo at nasaksihan mo nung namumuno sila. Ganyan ang hinahanap natin at kailangan natin ngayon. Hindi yung mga ganito na mo sabi, hindi titigil yan, father, yung mga pare na yan, hindi titigil yan. Kasi tingin ko nakikinabang rin yan sila eh. Hanggang 2027, baka nga bukas butuhan na, gagawa pa rin yan sila ng mga propaganda para masira ang sa tao. Pero hindi. Tayo alam natin sa sarili natin at tayo mismo nakasaksi ng pamumuno nila.